Dahil sa bumabang sugar level, hindi na natapos ni Cassandra Leong ang pagharap sa pagdinig ng Kamara kahapon. Pero bago ma-ospital, inamin niyang nag-apply siya ng POGO license sa PAGCOR at binanggit din kung saan galing ang pondo para magpatayo ng mga gusali sa Porac, Pampanga. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kanyang unang pagsalang sa Quadcom hearing ng Kamara, tumangging sumagot si Cassandra Ong kung saan siya nag-aral. Sa pagdinig kagabi, sinigot na ni Ong ang katanungan. Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Nag-aral po, pero hindi po nakapagtapos. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Kick-out student po ako. Kick-out ka. Magaling. Ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick-out na magaling sumagot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Duda kasi ng mga kongresista, may kinalaman si Ong sa POGO at hindi lang siya nagpaparenta ng mga gusali tulad ng kanyang paulit-ulit na sinasabi sa pagdinig. Pero sa huli, umamin din si Ong. PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for POGO. What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Nang ano? PAGCOR po. Nang ano nga? PAGCOR po. We are preventing that a Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now you answer me now, what kind of license did you trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Ano Ng to operate po. ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR to operate what? To operate POGO po. Yun! Isa sa mga nais malaman ng mga kongresista, saan galing ang perang ipinagpatayo ng kumpanya ni Ong ng mahigit 40 gusali sa Porac, Pampanga. Ayon kay Ong, galing ang share niya mula sa namayapang ina. Pero hindi niya masagot kung saan galing ang pondo ng kanyang mga kasosyo. Hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. So hindi. Sa isang punto, muling sinabihan si Ong kung payag siya maging testigo, lalo't duda ng mga kongresista. Dami lang siya ng mga POGO operators. Una na rin pumirma si Ong ng waiver para masilip ang kanyang mga bank transactions, pero tila umatras daw ito. Hindi ko pa po totally wini-withdraw. Okay. Nung time na nangako po ako or nagsabi ako ng yes sa inyo is yung time na wala pa po akong kaso. As of now, I have 87 cases po. Dami ka lang dito. At merong mga tao nasa likod nito na hindi mo mabanggit, pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo kasi? Hindi po ako dami. Sa ilang oras na pagtatanong kay Ong, ilang beses siyang pinagbantaang muling isa-cite in contempt. May ilang tanong pa rin kasing ayaw niyang sagutin. Sa isang punto, nagpaalam si Ong para pumunta ng palikuran. Pero hindi na siya bumalik at kalaunan sinabing bumagsak ang kanyang sugar level. Sa testimonya ng doktor ng Kongreso, hindi raw mabasa ng makina ang kanyang sugar level, indikasyon kung gaano ito kababa. Dahil dito, ipinag-utos ng Quadcom na itakbo na siya sa ospital para sa susunod na pagdinig, may pagpatuloy nila ang kanilang pagtatanong. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.